Ngayong 40 years matapos ang martial law, tutukan natin ang isang mahalagang pangalan na hanggang ngayon ay patuloy pa rin sumasabay sa daloy ng kasaysayan. Gusto ko, happy ka. Ako yung minit ang ulo ko, maski sino ay talagang sasampalin ko kung kailan. Kaya niya, siya na ang may umupo, papalakpakan ko ba siya? Magkaroon ng leksyon itong sino man ang mga backers nila dapat makulong sa Muntinlupa. Salamat po sa inyo lahat. Juan Ponce Enrile, a.k.a. Manong Johnny, a.k.a. JPE. Senate President, pangpelikula ang talambuhay. Laki sa hirap sa Cagayan na masukan bilang construction worker, houseboy, naging guerrilla pa noong panahon ng Hapon, at nagsipag sa buhay para maging batikang abogado at isa sa mga pinakamakapangyarihang pangalan sa politika in the past 50 years. Kakaibang nilalang sa politika ng Pilipinas si Juan Ponce Enrile. Ano ang ibig kong sabihin? Gusto ko, happy ka. Wala na ba kayo ibang sasabihin? Puro ganyan na lang? Meron. Gusto ko, happy ka. Kung ang politika sa Pilipinas ay isang mabangis na gubat, si Enrile ay huli at nag-iisang hayop na nakatindig, habang lahat ay bangkay na. Tinawag si Enrile na political survivor. Sa edad kung kailan ang mga kasabay niya, kung hindi retirado, naaagdas na sa ilalim ng lupa, si Enrile ay nasa sentro pa rin ng mga balita. Di na balik kung medyo lumalaki na ang kanyang tiyan. Ang tunay na lalaki, walang abs. Gusto ko, happy ka. Ay nako, ibang klase talaga itong si Juan Ponce Enrile. At ang malupit pa, parang ang hirap basahin ng mga tumatakbo sa utak ng mamang ito. Parang ang hirap ispelingin. Spellingin? Ay lang spellingin. Spelling lang, hindi mo alam. E-N-R-I-L-E. Isa sa mga arkitekto ng martial law, naging Minister of Defense sa mga panahong yun. Ibig sabihin, nasa palad niya ang militar. Pero siyempre, wala daw siyang kinalaman sa mga human rights violations. Siya rin, Enrile, kasama si Danding Coangco, isa sa mga kumontrol sa coconut industry noong martial law. Hoy Manong, kinakamusta pala kayo ng mga coconut farmers? Nung EDSA, inamin niya na pineke niya ang ambush ko na nangyari sa San Juan noong September 22, 1972 na naging palusot ng Rimeng Marcos para magdeklara ng martial law. Pero may mga magsasabi naman na siya daw ang number 1 na kinaiinisan ni Imelda sa palasyo, ang lagi niyang nakakabangga sa maraming bagay. Pero si Enrile daw ay bayani rin ng 1986 EDSA Revolution na bigla namang nagbago nung siya'y tumiwalag mula sa gobyerno ni Cory at pinagsuspetsang nasa likod ng mga sunod-sunod na coup. Kung matatanda ng impeachment ni Erap, isa siya sa mga bumoto ng no sa pagbukas ng kontrobersyal na second envelope. Kung tutusin mo, sa credentials pa lang at talino mismo ni Juan Ponce Enrile, he would have been the greatest president we never had. Down. Yan ay ayon kay Gringo Honasan, ang hepe ng security ni Enrile noon. Yun nga lang, nung tumakbo siyang presidente noong 1992, bokya siya. May ginawa daw yung dati. Na ano? Stop. Pero gusto ko, happy ka. Poging-pogi ngayon ang trust ratings kay Enrile dahil sa corona impeachment. Payagan nagbabastusin itong husgado na ito na masisino man. Pero kinumpara niya ang mga survey sa ice cream. Minsan matigas, minsan malambot. Oo nga, parang siya. Minsan bida, minsan kontrabida. At dahil sa stem cell therapy, mukhang mahaba pa ang buhay nito. Hindi pa tapos ang kwento. Everyone in this August chamber knows that this bill is gerrymandering in its worst kind. Particularly one that would provide for new elective positions to accommodate 2 3-term congressmen. Lumalabas ang pagkatrapo ni Enrile nung mabunyag na na-prioritize pala ni Manong ang pagta-chap-chap ng Camarines Sur para pagbigyan lang ang ilang mga politiko. And I have here the white paper that you've been writing about the Secretary of Foreign Affairs. Tanda na. Pero pumapalag pa rin. He's a coward. Ay nako, saan ba magtatapos ang kwento ng mamang ito? Ano na kaya ang mangyayari kay Juan Ponce Enrile? Gusto ko! Ano? Happy ka na naman? Hindi! Oppan Gangnam Style. Pa rin? Op, op, op.
Oppan Gangnam Style.